Noong Disyembre 30, taon 2000, isang araw na dapat sana'y alay sa katahimikan at paggunita sa ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Ngunit biglang nabalot ng takot at kaguluhan. Habang abala ang marami sa pagdiriwang, isang serye ng pagsabog ang yumanig sa puso ng Metro Manila. Isang pangyayaring hindi kailanman malilimutan sa kasaysayan ng bansa. Bandang alas 11 ng umaga, sabay-sabay na sumabog ang 5 bomba sa mga mataong lugar. Sa Plaza Ferguson malapit sa US Embassy, sa Makati MRT Station na puno ng mga pasahero, sa Centennial Air Terminal ng NAIA kung saan maraming umuuwi para sa bagong taon, sa loob ng isang bus sa kahabaan ng EDSA at sa isang mataong bahagi ng Cubao. Ang mga pagsabog ay tila sinadyang isabay sa panahon kung kailan pinakamaraming tao ang naroon. Sa isang iglap, isang masayang araw ay nauwi sa trahedya. 12 inosenteng buhay agad ang nawala, kabilang ang mga manggagawa, pasahero at mga bata. Higit sa 100 naman ang sugatan, ang iba'y nagtamo ng matinding pinsala sa katawan habang ang ilan ay habang buhay ng may bakas ng trahedya. Ayon naman sa investigasyon ng mga otoridad, ang mga rebelding grupo ng Jayamaya Islamiyya at Abu Sayyaf ang itinuturong may kagagawan. Gamit ang karahasan, nais umano nilang maghasik ng takot at sirain ang tiwala ng mamamayan sa pamahalaan. Ang mga pagsabog ay maituturing na bahagi ng mas malawak na plano ng terorismo sa rehiyon. Ang Rizal Day bombings ay isang masakit na paalala na ang kasarinlan at kapayapaan ay may kaakibat na responsibilidad. Habang inaalala natin ang kabayanihan ni Dr. Jose Rizal, dapat ding manindigan ang mga Pilipino para sa kaligtasan ng bayan. Mula sa trahedyang ito, natutunan nating hindi sapat ang pag-alala lamang. Kailangan natin itong sabayan ng pagkilos at pagbabantay para sa kinabukasan ng susunod na henerasyon.